Sige, magkaliwanagan po tayo 'no. So siyempre hinihintay niyo yung pinaka-prediction ko. Honestly speaking, alam ko itong, sasabihin ko is parang sasabihin ng mga tao, "Para ka namang hindi marunong sa boxing sir. Bakit ganyan yung prediction mo?" Explain ko po 'yan dito sa video na ito at pag-uusapan po natin kung bakit gano'n yung nasa isip ko 'no. Sabihin ko na kaagad, nakasulat naman dito sa title 'no. Nakita ko kasi na Marlon Tapales puwede pong manalo ng, knockout dito kay Naoya Inoue sa December 26. Let me tell you kung bakit gano'n yung iniisip ko. Outcast Sports. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell. This content is presented by Arena Plus, Astigsa Sports. Unang-una po sa lahat, nire-recognize ko po na underdog po yung ating, bata, si Marlon Tapales. So, para po maliwanag at, ako po ay nagbabasa po ng, at nanonood ng maraming video 'no, halos lahat po. Well, actually wala talagang sasabi po na mananalo itong si Marlon Tapales. Miski dito sa Pilipinas ang dami nagsasabi na matatalo si Marlon Tapales. Pero bakit, ganyan si Sir Pao? Bakit tingin niya? Hindi ko po ito sinasabi dahil lamang po sa ako po ay sumusuporta, ako po ay Pilipino. Meron po kasi ako talagang nakita na puwede pong mangyari. Uulitin ko po ito po, para po maliwanag. Baka sabihin niyo, si Sir Pao masabi lang para lang, ma-hype si Marlon Tapales, sinasabi pa po ito 'no. Ulit-ulitin ko po, So ito po yung aking, pinaka-prediction talaga dito. I think nakakakita po ako na Marlon Tapales, would win via knockout. Unang-una, so para masabi ko lang po 'no, parang may nagsabi din sa'kin na puwedeng manalo by decision pero hindi mo mana-knockout si Naoya Inoue. Mahirap ma-knockout si Naoya Inoue dahil mahirap talaga 'yan, dahil magaling po si Naoya Inoue. So sasabihin ko po yung mga advantage, disadvantage po 'no. Unang-una, 'pag, dumadayo ka lalo na sa Japan, lalo na ang mga kalaban mo po ay isa pong katulad ni Naoya Inoue, para sa'kin talagang feeling ko mahirap talunin ang isang Naoya Inoue sa 12 rounds. Although sinabi ni Marlon Tapales na gusto niyang maramdaman at gusto niyang talunin ito sa 12 rounds. Wala naman pong imposible, pero 'pag ang laban na ito ay naging, close fight, kumbaga dikitan at dikdikan ng laban, ay, sa tingin ko po ay malabong manalo ang, Marlon Tapales. Pero malay naman natin ano, 'pag pinakita niya at ginawa niya yung ginawa niya kay Marujo Nakmadilib, baka po siya ay mapagbigyan 'no. May mga nagsasabi na, "Sir, suwerte pa nga yan kay Marujo Nakmadilib, hindi pa nga niya in-expect na mananalo siya." May mga nagsabi ng gano'n. Hindi ko alam kung isa ka do'n. Okey lang, I mean, posibleng hindi niya in-expect, but at the end of the day siya po ang panalo sa mata po ng mga judges. Now, sa mata ng mga judges sa Japan, 'pag ganyan ka-close ay hindi na ako aasa sa panalo. Pero kung sakali man, why not? Bakit ko sinasabi na puwede pa rin bang umabot ng desisyon ito? Sa boxing na ako'y naniniwala lalo na sa highest level of competition kagaya nito, I will call this the highest level, in fact, the biggest fight for Filipino, for Asian, and the biggest fight for Japan, or maybe for in the world, one of the biggest fight. This is undisputed 'no, 4 po ang belts na paglalabanan, ang WBO, WBA, WBC, and IBF world title sa super bantamweight. So tig-dalawa po 'yan ano. Siguro medyo na-o-offend lang ako sa mga tao na, parang dini-disrespect nila itong si Marlon Tapales by not, recognizing his chance. Uulitin ko, dihado, pero ito po, sa tingin ko kasi itong si Naoya Inoue he's confident, he's proud of himself, why not, 'di ba? He has the speed, he has the power. Aminin ko, siya lamang diyan. Speed and power, siya lamang diyan. And, his IQ is also very good. So, anong sinasabi mo, Sir Pao, 'pag 'yan ang sinasabi mo, parang siya talaga mananalo? Yeah, it's possible. Actually, ang pinakamadaling mangyari dito, knockout either way. Knockout either way. Pero kung titingnan mo po yung mga huling nakakalaban po ni Naoya Inoue, Stephen Fulton, that is his first fight at 122 pounds. So nagulat ang lahat, eh,
binuldozer lang niya si Stephen Fulton, pero wala naman lakas si Stephen Fulton, eh. Okey, may mga nakalaban daw siya na si Rodriguez na may lakas, no need to deny it, no need to deny it. Unfortunately, he wasn't in his prime when he fought, ah, etong si Naoya Inoue. At least on the last fight, medyo talagang nag-iba na. But still, of course, we wanna give credit to Naoya Inoue, malakas talaga siya. Sino yung nakalaban niya na malakas? Posible po na meron, kunwari yung Rodriguez, sinabi nga nila malakas yun nun, eh, 'di ba? Pero ito po ay baka nakakalimutan na ng iba, 122 pounds is 4 pounds from his usual weight, 'no? And the biggest the punch here would be bigger. Yes, everyone recognized, laging iniisip ng lahat yung speed at power po ni Naoya Inoue, nakakatakot talaga. Ako'y aamin naman ako sa inyo, makakalbo talaga ako dito dahil sa pustahan namin, 'pag, natamaan si Marlon Tapales talagang masasaktan. Ang tanong nga is, sino ba ang naka-survive na sa suntok ni Naoya Inoue, meron na ba? Pero ang tanong, papaano kaya 'pag ito naman tinamaan? And don't tell me na walang pag-asang tumama si Marlon Tapales. Don't tell me na walang pag-asa, 'no? Tinatamaan din po, 'no? Nakita nga natin may black eye siya dun sa press conference, eh. So what does that mean? It means that he's working hard, yes, but it also means that natatamaan din siya. And I think Marlon Tapales has that, chance. He's a live underdog. Kumbaga sabi nga ni Sir Sean Gibbons 'no, he's a live underdog. Yes, he is an underdog. Alamin natin yan. Madali kasi 'no, madaling sumuporta 'pag paborito o 'pag favorite, 'pag lamado, madaling mo sabihin na sila mananalo. Pinakamadali siguro sa analyst na sabihin na ang panalo ay si Naoya Inoue because of all of those reasons. And I'm not gonna lie to you, hindi ko naman kayo sugarcoat na totoo naman. I mean, if you stack up all of the ano, if you stack up all of the, parang statistics, why would you pick Marlon Tapales? Because I believe and there's a strategy to this. Prime po si Marlon. He has the power. If he uses the right strategy at with the counter punch, gaya ng ginawa niya kay Akhmadilib. Kasi yung kay Akhmadilib na lang, nakita natin na nag-evolve na rin itong si Marlon Tapales regarding kung paano siya lumaban. No, si Akhmadilib, malakas din naman yan. Nakita mo yung huling laban ni Akhmadilib, binugbog niya yung kalaban niya, no? Pero tinalo po ni Marlon Tapales. Now, the reason why I say knockout ang nakikita ko is because I believe a counter punch would happen. Either way, sige pagsabihin na natin either way, may mas lamang si Naoya Inoue. I mean, I will tell you this, sa porsiyento talagang lamang si Naoya Inoue. Kung sa 100% lamang talaga si Naoya Inoue diyan. But hindi ako papayag na 10%. Siguro mga 60-40 lamang talaga sa odds at saka sa if you look at the statistics para sa akin. But I take into consideration sino ba yung mga nakalaban ni Naoya Inoue. Yes, ang ganda kasi panoodin ng mga ano niya, yung mga highlights niya, ang lalakas ng mga suntok niya kay Stephen Fulton, kay Paul Butler, everyone. I mean, Nonito Donaire, R&D pa Michael Desmariñas. But has he fought someone as prime and mas malakas? Mas sabihin niyo sa akin dito, explain niyo sa akin. Sa tingin niyo ba mas malakas sumuntok si Stephen Fulton, si Paul Butler, kay Marlon Tapales? 'Di ba? I mean, no need to deny it, can punch. Unfortunately, the problem is he could not take the punch anymore of Naoya Inoue. Now, that's actually the big question. So, yung mga sinasabi ko ngayon dito sa mga hanggang ngayon medyo duda pa rin. It hinges in one big thing na sinabi ko na doon sa isang video ko. Lahat ng 'yan posibleng mangyari kung kaya niya tanggapin ang suntok ni Naoya Inoue. 'Di ba? Kasi tatamaan at tatamaan talaga si Marlon Tapales dito. Yun ang isang malaking problema. So, abangan mo lagi first round to the fourth round, sabi ko nga 'no. If he can take the punch up to the fourth round, then I think he can take the punch up to the 12th round, and he give himself a chance of either surviving or winning the fight or possibly hurting itong si Naoya Inoue. Everyone laging sinasabi, everyone keeps talking about how Naoya Inoue hurts people.
But how about if he gets hurt? Can he get hurt? He is a good, very excellent offensive minded boxer because he's skillful. But how about his defense? Has it been tested yet? Hopefully, Marlon Tapales has the plan to test the defense of itong si Naoya Inoue. And yun ang inaasahan ko. May mga nagsasabi kasi iba-iba kasi yung strategy na nakikita natin eh. Ako, I'm a risk taker. That's why I said I want him to take the risk. Be knockout, manakaut siya, or mang-knockout siya. Because no one great. Pag gusto mo maging great, in anything that you do, you gotta take big risk. And I think the big risk here is to actually being the offensive guy against the monster. Let this be a nightmare for the monster, for him to attack. Yan, magalaw siya. Sabi ko nga doon sa case to win ko, kung hindi mo pa napapanood, kailangan magalaw, kailangan ma-volume punch siya. At syempre, kailangan ingat siya sa counter. Both of them. This fight would end probably in a knockout with one fighter getting countered. Marlon Tapales needs to get off the rope. Pag wala dito, nawala yung footwork ni Marlon Tapales, talo siya. Yes, naamin ko naman. But hindi nyo pwedeng alisin sa akin na si Marlon Tapales ang susuportahan ko. Hindi lang dahil sa Pilipino ko, dahil may nakikita talaga akong tsansa. Hindi man ganun kalaki ang nakikita natin dahil sobrang formidable si Naoya Inoue. And Naoya Inoue is also one of our idols here. But I honestly feel that Marlon Tapales, with all of those things that I mentioned, hindi lang sa puso, sa isip, yung pag ginawa niya yon with his skills, I think he can do it. I think he can pull off an upset. So, yun yung nakikita ko. That's why ito yung kinakampanya ko eh. But hey, I'm just not talking about it. I'm putting my hair on this one. So, anyway, either way, whatever happens, I'm sure the best man will win. If it's Naoya Inoue, congrats to Naoya Inoue. If it's Marlon Tapales, then we will all be proud for Marlon Tapales because probably if he wins this one, this could be one of the biggest upset in boxing in recent years. Probably as big as the Douglas, diba? And Mike Tyson. Even Great Falls sometime. So, yun lang po masasabi ko. Let me know what you think on the comment section. Ayun na yung laban. Pasensya na kayo kung minsan parang, you know, uh, just hear me out. After this fight, pwede naman kayo magsalita kung bakit yun ang sinabi ko eh. But I think we have a chance. Hindi yan, hindi. Tsaka yung mga sabi nila na oya sila, doon daw sila pupusta. Sus naman. Paano ka pupusta doon? Yung 100 pesos mo, 7 pesos lang panalo. Tapalis ka na lang. Di ba? At least medyo mas exciting pa. Anyway, send lang kayo ng message sa akin at salamat po sa Arena Plus for supporting this video. And sila rin pala yung sponsor po ng Tapalis Inoue live broadcast here in the Philippines on Pilipinas Live and One Sports. Salamat guys.